Thank you, Attorney. No? So lumalabas lang po talaga mga kababayan, itong mga men in uniform natin na dati ay matatawag nating honorable, ngayon ay nagiging instrumento na lang po sila ng political harassment ng kanilang amo na wala naman tayo ibang nakakita kundi si Marcos Jr. Na hindi naman po niya talaga prioridad na tulungan ang ating mga kababayan o paunlarin ang ating bansa, kundi pabagsakin po ang mga Duterte at ang lahat po ng kanilang kaalyado. Kaya yun po ang kanilang playbook, kung mapapansin ninyo. At gusto nating ipaalala sa ating mga, lalo na to kay Marbil, kay Abalos, kay Torre, na hindi po kayo binoto ng mamamayang Pilipino. Kayo po ay appointed lang. Si Vice President Sara Duterte, 32 million Filipinos po ang nagbigay ng tiwala sa kanya. Pero kung tratuhin ninyo, ay para bang kayo talagang may-ari ng gobyerno na ginagamit nyo yung kapangyarihan para pagsilbihan ng mga sarili nyo interes. At gusto natin ibahagi sa ating mga kababayan ngayon na ayan po, umuulan na po ang suporta kay Vice President Sara Duterte na ang ating mga senador, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, di ba nanawagan na sila kung sino po ang gustong mag-volunteer na magbigay ng security kay Vice President Sara Duterte. At nagbigay na rin po, nagbigay na po ng mensahe ang ating mga kababayang OFW worldwide. Milyon-milyon po sila na sila handa pong mag-chip in nga sa maaabot nilang halaga para lang magbigay po ng tulong kay Vice President Sara Duterte at ang mga 11 tribes po dito sa Mindanao. Ang ating mga kapatid pong katutubo ngayon, nakakita po nila hindi po sila bulag sa ginagawa pong panggigipit ng Marcos Jr. administration. At even po ang leader po ng MNLF, si Sir Mong Aziz po, handa po siyang magbigay ng seguridad, hindi lang po kay Vice President Sara Duterte, kundi kahit po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So yan po ay palatandaan lang na kung ang mismong taong bayan na po ang gustong magprotekta sa Vice Presidente, makinig ka Marcos Jr. Kaya nga merong sinasabi dito, nagpapanibagong hubog na itong mga kapulisan, na hindi na sila yung sinasabi na nagumagawa ng to serve and protect. Sila na ba ang Marcos Private Army? Kayo na ba ang bagong New People's Army? Kasi gano'n na yung pinapakita ninyo At consistent sa ating press conference, iniisa-isa, na hindi na kayo tagapagpatupad ng batas. Kayo mga ignorante at kayo lantarang lumalabag po sa mga batas. As we speak, Ina, mahigit 1,000 itong response ngayong gabi sa patak-patak para sa seguridad ni Vice Presidente. Gusto lang nating i-acknowledge ang ilan sa kanila, kasi nanonood sila Jingjing Arobo, Charina Sabio, Ronisa, Magangkon Lando, Thea Aso. Lahat sila, they're willing to share part of their kita. Mga OFWs po ito, na ngayon pa lang, magsabi lang daw kung papaano at para alam nila kung saan nila ipadadala. So mag-aantay tayo sa kung sino man ang magko-coordinate ito. Yung nakikita ko dito ngayon sa Pilipinas, there is a crisis in leadership. Kung kaya't ganyan ang mga leaders. They have the big titles, but in reality, they're just operators, Sumusunod lang sa utos ni Bongbong Marcos. Halatang halata. So, hindi itong sila Torres, sila Marbil, they don't even have the strength of character to be a true leader. A true leader doesn't lie, Hindi nagsisinungaling yan. Mga sinungaling itong mga ito. Katulad ni Bongbong Marcos na sinungaling. Diba? So, yan yung nakikita natin ngayon, that they were given, these are men in positions where they can really make a big difference in our country's history, destiny, and also to make lives better. And yet ang pinili nila ay maging operator, Yan lang kung sino sila. Despite their big titles, wala, operators lang sila, Gusto lang naming i-emphasize sa panel na ito, mga kababayan. There is the difference between legal and lawful order versus illegal order. Sinabi po ni former President Rodrigo Duterte na may consequences po, may pananagutan. Ang sino mang nasa security service sa Armed Forces of the Philippines o kaya sa Philippine National Police na sumunod at magpatupad ng illegal order. Ang pagkubkob sa religious compound ng ating Kingdom of Jesus Christ, ang pananakit sa kabataan, sa katutubo, sa kababaihan, ang pagwasak sa religious worship compound and prayer areas ng Kingdom of Jesus Christ, illegal orders po ito. Tama po si Ma'am Lorraine doon sa sinabi niya, huwag po kayong sumunod o magbigay ng mga utos na ang resulta nito
ay ikapapahamak ng mga mamamayan? Ito po yung crucial question kanina na tinanong sa amin sa panel na ito. Saan ba ang katayuan ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police as organization na siyang dapat nangangalaga sa kapayapaan, kapanatagan, batas at katarungan ng mamamayan? Ito pong sagot natin. May mga abogado po kaming kasama dito. Malinaw po ang nakalagay sa konstitusyon. Malinaw po ang isinasaad doon, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ibig sabihin po, hindi lamang nila tungkulin na i-secure ang mga leaders sa gobyerno like si Marcos Jr. They have more duty to perform at obligasyon nila na pangalagaan ang kapakanan at kabutihan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ngayon ang panawagan. Is Mr. Marcos Jr., Abalus, and the rest na mga tauhan ni Marcos more important than the interests of the entire Filipino people sa gitna na ang pinanggagalingan ng threat, panunupil, karahasan ay state-perpetrated, state-sponsored abuses and terrorism na ginagamit ngayon ang instrumentalidad ng pulis, saan ang boses ng matitinong mga namumuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Yes, ma'am. Okay, I'm sorry. Are you done? Okay. Okay, so gusto ko lang iligay no na yung clarity na binigay ng Vice President nung sinabi niya na let us ang relief ng mga PNP personnel. Kausap niya dito si Romel, no. Sinabi niya, Romel, wag na tayo magpaikot-ikot pa, no. Let's call it what it is. Wag na tayo magsinungaling sa mga tao. Yung pagtanggal mo ng mga personnel ko, ng security ko, nangyari yan pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, after niya tinawag na catastrophic yung SONA, at after nung cocaine video ni Bongbong Marcos, di ba? So sa madaling salita, ano lang ito? Political harassment lang ito. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa dito, Romel. Okay? Yan ang maganda sa mga leaders na diretso magsalita at hindi pa ikot-ikot at sinungaling. No? Tama po kayo. Kung ano yung puno, yun talaga ang bunga. Di ba? So, ang kasinungalingan parang trending na ngayon. Parang wala na lang sa kanila kung magsinungaling. Itong ating mga PNP. Una, nung June 10, balikan ko. Anong sinabi nila? Kinabukasan, sila ang nag-press con. Sinabi nila, obstruction kami pang nag-obstruct. Sinabi nila walang massive na force. Puro kabaliktaran ang sinasabi nila. Kung magsinungaling sila, parang wala. Pero nagpapasalamat tayo, may SMNI, at naipakita natin ano ang katotohanan. Diba? So ano yung excessive force? So sa kanila, wala daw. Pero ayan, totoo. So saan ba ang punot dulo dito? So yun na nga, sino ang leader na sinungaling? Ganon din yung mga nasa baba. O si Marbil, si Abalos. Lahat ng mga presko nila, baliktad, kabaliktaran. Anong sinabi ni Marbil? O diba, ano ang sinabi ni BP Sara? Sinungaling siya. Sinungaling si Marbil. Ito pa, isa pa, ito si Torre. Kaya nga si Torre, kung wala na namang video na nakunan nung pagkahuli kay Pauline Canada, wala silang balak na ipaalam sa atin. Nagsinungaling siya. Ang sinabi niyang wala, nasa buhangin, yung pala nasa Maynila na. Sinabi niya wala sa kanila pero nasa kustodiya na nila. So kung magsinungaling itong mga pulis na to, parang tubig lang sa kanila. Wala silang mga pakialam. Ganun na ang katiwalian. Ano na naman? Kaya nga, yun mga general. Eto na. Hindi pa nila kami nilubayan. Dito na naman tayo sa pababa. Yung mga pulis na ali-aligid dito. Andito sila nag-checkpoint. Illegal yung pag-checkpoint nila. Tapos tinanong siya, si Robles, nandito ka ba? Alam mo ba yung nangyari noong June 10? Nagalit pa siya. Sabi niya, wala daw siya dito. Ayan, tinanong ng ating SMNI na mga news na doon sa daan. Andito ba kayo? Sabi niya wala at hindi niya alam. Wala siyang plate, wala siyang plaka, wala siyang nameplate. Ayan siya. Pero, dahil may video nga, huling-huli. Nandun siya nung June 10 na siege dito. Nandito siya, ayan siya
Napakasinungaling, ganito na po yung mga pulis natin, hindi lahat. Pero ito, natutukoy natin, nakitang-kita, pinapahiya na nila yung PNP. Nadidegrade, nawawala na tayo, wala na kayong kredibilidad. Unang-una sa leader ninyo. Kaya ayan, ganun din ang sa ranks nila. Lahat ng mga ali-aligi dito, walang mga nameplate. Nagtatago sila. Kaya nga sa isang araw, sinabi namin, bakit wala kayong nameplate? Mga NPA ba kayo? Totoo ba na mga NPA na talaga kayo, dinamitan lang kayo, nag-uniforme lang kayo ng pulis? At meron pa nakapagsabi, mga preso, pinakawalan na. Kasi dinamitan na rin ng pulis. So may nakapagsabi din, ayan na, yung mga preso, nandito na, nagbihis na lang ng uniforme ng pulis. Mga NPA, nandito na rin, ayan, kaya ayaw nila ipakita yung mga mukha nila, wala silang nameplate, kasi nga, puro yan mga kriminal, mga wanted, mga NPA. Sila ngayon ang nagkikasing dito sa Kingdom. Dati ang nagkikasing dito, sinasabi namin, NPA ang nagkikasing. Ganun din, di ba, si Vice President Sara ngayon, nagkikasing din pulis. Hindi yun pulis. Oh, nakakalungkot. Isipin mo Opo, mismo. NPA na, tsaka baka may yun yung mga preso. Mismo Yun yung mga bahay ng bilanggo Vice na pinakawalan, tapos nagdamit pulis na lang. Nanawagan tayo sa ating mga kababayan ngayon. Ano ba ang nangyayari dito? Ito ang tunay na nangyayari, mga sinungaling na ang mga namumuno sa Philippine National Police, beginning with Abalos, kay Marbil, kay Torre, ngayon yan si Robles. Ano pa? Sino pa? Lahat namang sinasabi nila, puro kabaliktaran at puro kasinungalingan. Ma'am, I just want to ask, itong apat na to, si Abalos, si Marbil, si Torre, at saka sino pa yung isa? Si Robles. Ano ba mga middle name nila? Mga magkakamag-anak ba ito? B ba ang kanilang mga middle name? Ano yung B? B? Are they sons of bees? Ano po yung B? I really do not know. So yun na nga ang tanong, nasan na yung kanilang motto, to serve and protect? We don't feel protected anymore. And you're not serving the people anymore. You're just serving yung private. Kaya nga, private army na. Na-mention na nga namin na naging ano na kayo. Marcos Private Army na. Yun ang dahilan, Sister Nori, kung bakit po ang aming posisyon sa kaninang pag-open namin ng aming press conference, nagaganap po ang sistematiko, malawakan at organisadong paggamit ng state terrorism na limitado, subalit malubha na nagagamit ngayon sa Davao City, partikular sa Kingdom of Jesus Christ. Napakadelikado po ito sapagkat yung kawawang mga ordinaryong pulis ay nagagamit na instrumento para labagin ang mga fundamental na karapatan ng mamamayan. Yan pong dahilan kung bakit nagkaroon ng sulat sa United Nations, sa New York, sa International Office at nagkaroon ng symbolic action 2 weeks ago para po ipakita that there is a systematic, premeditated, organized, and orchestrated na paggamit ng mga instrumento ng Estado upang labagin po ang mga karapatang sibil, politikal at pangrelihiyon at iba pang mga karapatan na nangangalaga supposedly sa mga mamamayan. At ito po ngayon ang isa sa pinakamabigat na kasalanan ng gobyerno ni Mr. Marcos at ginagawa niyang laboratorio ng parang mini martial law in Davao City. At kapag hindi po pumalag ang mamamayan, ito ang gagamitin nila at gagawin sa iba pang bahagi ng ating bansa at ginamit na nila yan kay Gobernador Hubahid. Ginamit na nila yan sa Davao del Norte. Ginamit nila kay Mayor Michael Rama. Elected ito, pero hindi nakakaupo bilang alkalde ng Cebu City. Ginamit din nila ito kay Gobernador Mamba sa Cagayan Valley. Ginagamit nila ito ngayon sa Bohol. Saan pa? Ibig sabihin po, nagagalak tayo ngayon na dito sa Davao, nagsasakripisyo ang Kingdom of Jesus Christ. Mga kapanalig, kasapian nila at mga pamunuan, kasama po at nanindigan na ang 11 tribal leaders na mga deputy mayors, MNLF Davao Region, at iba pang mga taga Davao ngayon ay naninindigan na hindi nila papayagang manatili ang ganitong sistematiko at malawakang paggamit ng instrumento ng ala martial law na dito sinasampol ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. That is the reason na paulit-ulit kami nagsasagawa ng press conference for public awareness natin dito sa buong bansa. Eric? Yeah. Eric, Yes.